Well, obviously, this is already a demolition job 2.0. Take two, Tama. kumbaga. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try nila. Alata namang political war ito, ba't, kung gusto nyo, di maghintay na lang kayo ng 2028? Yun, di ba? Kasi tingnan nyo, bakit sa budget ng Vice President, pinasa agad nila? Wala pang isang oras, pinasa na nila. Kung nagdududa pala kayo sa confidential funds niya at kung ano-ano dyan, di dapat siniro nyo na lang ang budget niya. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update page. Nagsalita ho kasi itong si Attorney Rowena Guanzon. Isa nga naman ho itong mga makaka-update. Isa ho itong political war. Bakit ho nasabing political war? Kasi ho, itong Marcos administration ayaw na ayaw ho nilang lumuklok lahat ng mga Duterte sa kanilang posisyon. Lalo na ho itong si BP Sara. Kasi nga ho mga ka-update, lilinisin, pupulbusin ho ni BP Sara yan oras na lumuklok siya. Tulad na lamang ho na sinabi nitong si Atty. Rowena Guanzon, hintayin ho nila yung 2028. Tingnan nyo ho si Madriaga bigla hong lumabas para ho pagtakpan ho yung mga pagnanakaw nila dyan sa flood control, para ho pagtakpan yung muntik ng ilipat na budget mula sa PhilHealth para na naman sa Ghost Project o flood control issue. Yan ho yung ginagawa nilang pagtatakip. Pag may malaki ho silang isyong nagagawa, mga ka-update, gagawa na naman ho silang panibagong paninira ng mga Duterte. Tignan nyo ho, noong kay Tantoco, tandaan ho natin, wag natin kakalimutan itong mga issue na ito mga ka-update. Si Pangulong Duterte, bigla hong dinala sa ICC, sa Netherlands, bigla ho siya nilipad. Wala ho siyang arrest warrant sa ICC niyan. Pero dahil nga lumabas itong si Tantoco mga ka-update, yung alam nyo na, yung nawala na, sumakabilang buhay mga ka-update, kasama sino? Si Lisa Marcos. Saan ho sila? Nawala ng buhay yan mga ka-update, nasa hotel na ho sila. Tapos nalaman pa ni Donald Trump na asawa pala niya tong si Marcos Jr., yung kasama, na alam nyo na, nagurgur, na overdose sa Coca-Cola. Ginawa ho nila, inilipad sila, Tatay Digong, gumawa ho ng malaking issue. Ngayon mga ka-update, gumagawa na naman ho sila ng another malaking issue para pa rin pagtakpan yung mga panggagago, pangtatarantado ho nila sa taong bayan. 'Di ba? Kasi nga si Martin Romualdez na pagtatakpan na, si Marcos Jr. na pagtatakpan na. Sino ho yung pinag-iinitan? Si BP Sara, si Saldico, tsaka si Diskaya. Yan ho yung pinag-iinitan, pero nasaan ho tayo? Wala ho tayo sa flood control, nakatutok. Tapos nagka-blue ribbon, pinag-usapan ba yung flood control? Hindi ho. Hindi na ho na pag-uusapan yung flood control. Kaya anong kwenta ng pag-iimbestiga o bilang chair ni Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee? Wala hong kwenta. Pero kung hindi ho natanggal dyan si Senator Rodante Marcoleta, malinis ho sana tayo. 'Di ba? Malinis ho tayo. Lahat ho ng paninira ngayon sa ating BP Sara, gagawin at gagawin ho nila para hindi ho makaluklok bilang presidente by the year 2028 yan. Yan na ho yung nakikita natin. Gusto ho nilang pilayan na si BP Sara. Tignan nyo. Eto, basahin ho natin kasi nagsalita itong abogado nitong Madriaga na alam nyo na ho yung maninira pa rin kay BP Sara. Nagsabi ho kasi itong mga ka-update na meron daw ho siya mga patunay, screenshot na pag-uusap threat ni BP Sara sa kanya. Ito mga ka-update, basahin ho natin. Ito ho. Takutan at ligawan. Sara Duterte allegedly offered perks, made threats to keep Bagman silent. Ano hong ibig sabihin yan? Sinasabi ko kasi na itong Bagman na ito, si Madriaga, mga ka-update, na tinatakot daw sa ni BP Sara para hindi magsalita. Kung totoong tinatakot ito ni BP Sara, mga ka-update, noon pa sana, wala na yan. Noon pa man sana, mga ka-update, wala na yan, nakalibing na. Kung totoong tinatakot siya. Bakit gusto mong may taong nag-aaligid sa'yo? Diba? Isipin na lang ho natin, bakit gusto natin na may taong nag-aaligid sa'yo kung may kapangyarihan kang gumawa ng alam nyo na. Kung totoo nagsasabi yan, noon pa lang mga ka-update, wala na ho yan. Nakalibing na yan, pati ho. Naniniwala ho ba kayo? Diba? Ayan, basahin ho natin itong attorney daw niya mga ka-update. Piling niya na pabayaan siya, inabando na siya ng mga taong tinulungan niya. Ganyan ho kakakapal yung pagmumukha ng mga to. Lahat mga ka-update, dinadivert ho nila yung issue kay BP Sara. Dahil nga naman, trillion, billion yung nawawala, yung mga ninanakaw ho nila. Kaya mga ka-update, ano ho sa tingin nyo ang kailangan gawin ni BP Sara? Madali lang ho yan mga ka-update. Ano hong gagawin niya?
Ano ho, mga ka-update, tanong ko lang sa inyo. Ang gagawin niya, mga ka-update, pabayaan niyang tumahol ng tumahol itong admin ni Marcos Jr. pero lalaban ho siya ng patas. Lalaban lang ho ng patas si VP Sara dahil alam niya mismo sa sarili niya, malinis yung pagkatao niya. Hindi naman ho kailangan gumamit ng dahas ni VP Sara. Sinasabi pa kasi ng mga ito na sinusuhulan daw ho sila, pinonduhan daw ho siya ng pogo tsaka mga ano daw mga kadit mga parang mafia. Alam niyo na yung sa gobyerno. Kahit na lumukulok yung si VP Sara sa kanilang bahay, humilata mag-araw, orasan na magkabutuhan, magka-survey, hindi ho tatalunin yan kahit sino pa. Ay sino pa hong itapat nyo dyan? Wala hong tatalo dyan. Kahit itapat nyo pa si Risa Hontiveros, si Marcos Jr., presidential election mga kabdik, tingin nyo tatama si Marcos Jr. dito? Hindi ho tatama yan dyan. Kaya hindi ho kailangan ng pondo ni VP Sara para manalo. Hindi ho kailangan ng isang Sara Duterte kasi alam ng taong bayan, milyong-milyong Pilipino, pagtatak Duterte, nagseserbisyo, minamahal yung taong bayan. Nire-respeto lahat, pati OFW. Diba? Lahat ho ng paninira ginagawa sa kanya. Para ano, hindi nga ho siya, ayaw ho siyang paluklukin by the year 2028. Pero hintayin ho natin mga ka-update kasi itong taon na year 2028, oras na hindi ma-impeach itong si VP Sara, lahat ho ng mga nagpapa-impeach sa kanya, lahat ho ng nantatarantado sa pamilya niya, lalo na sa taong bayan, matatanggal ho yan at makukulong. Yan ho yun nakikita natin in the near future. Kaya mga ka-update kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lang ho. Malaking tulong na ho yan. Direkta na ho tayo. Pakinggan ho natin itong naging pahayag ni Atty. Rowena Guanzon dahil nga isa ho itong political war at binabanatan talaga itong si VP Sara. Kaya mga ka-update, direkta na ho tayo. Wala nang paligoy-ligoy pa. Former Kamali Commissioner Atty. Rowena Guanzon, talakayan natin ang iba't ibang mga issue at ang kanyang mga pananaw hinggil sa mga hakbang ng administrasyon kontra korupsyon at ang mga issue sa flood control at kay Vice President Sara Duterte. Attorney, maayong aga, si MJ, si Franco, dito po sa Pulso ng Bayan. Merry Christmas, ma'am. May aga. Salamat, Attorney. Gid. Maraming salamat sa SMNI. Opo. Ma'am, Pasko na po, attorney. Pero, iba yatang gusto nilang ipakulong si Vice President Sara at hindi yung mga totoong nasa likod ng flood control anomaly, attorney. Tama. Yan na nga ang problema sa administration na ito, na laging pinagtatakpan yung mga kanilang gang. At nakikita na naman nila na to divert the attention of the public sa mga kakorupsyon nila, impeachment complaint na naman sa Vice President. Kaya, I'm sure, ngayon yung mga kasalanan nila nung nakaraan na natalo sila sa Supreme Court, I'm sure, syempre, i-correct na nila ngayon. Mag-due process na sila. Kaya, tingnan lang natin kung anong ebidensya naman po ang kanilang ilalatag dyan at kung ano na ang may pagbabago ba talaga sa pag-iisip at pamulitika dyan sa House of Representatives, makikita natin dito sa impeachment. At remember that we are 3 years away from a national election. And sa panggigipit nila kay Vice President Sara, lalo naman itong with her back against the wall, she has to run. Kasi she is feeling already persecuted. So, let's see kung anong ebidensya nila. Pero mga kababayan, dinidistract tayo ng BBM administration. Dahil grabe na mga protesta natin, lahat na ng relihiyon ay sumasama sa protesta. Kaya dinidistract nila tayo. And they're diverting the people's attention to their enemy. Kaya wag po din yung tigilan ang protesta laban sa massive corruption at poverty. Opo, good morning pala sa ating mga Tama naman ho yan, isipin nyo pati mga Iglesia ni Cristo, yung mga kapatid nating INC, nagprotesta na laban ho sa mga magnanakaw, kurap sa gobyerno, pero anong nangyari?
Wala ho, mismong kapatid pa ho ng admin na to ha, mismong kapatid ng bangag na ito, mga ka-update, nagsalita na, nilantad na, ading ko, umuwi na tayo. Pero ano ho, wala ho nangyari mga ka-update, ganyan ho kakapal yung pagmumuka ni Bangag Junior. Sobrang kapal mga ka-update, ano pa kayang gagawin natin? Kung mismong kapatid niya na, nagsasalita na ho ng ganyan. Hinihintay na lang ho natin mga ka-update, yung 2028 para mawala na ho siya sa pwesto niya. Kasi pwede na ho tayong magain, mga ka-update, na makukulong ho yan. Nakikita at nakikita na ho natin. Bakit to? Kasi natatandaan naman ho natin yung nangyari sa mga kapatid natin sa Cebu. Yung sa Bagyo. Dahil ho sa pagnanakaw nila, marami hong tao ang nasawi. Nawalan ho ng buhay, tirahan, ari-arian, wala ho lahat. Marami ho na perwisyo. Yung pagnanakaw ho niya mga ka-update, isa ho yan. Pasok ho sa crime against humanity. Sinabi na ho yan ni Prof. Malu Tiquia. Yung pagnanakaw ho ni Marcos Jr., pasok ho yan. Yung corruption ho nila, pasok ho yan sa ICC. Diba? Oras na maubusan ng pamondo itong Marcos Jr. na ito sa ICC mga ka-update. Makakauwi na ito si Tatay Digong. Makukulong itong si Marcos Jr. Diba? Global viewers at nagpapatanong attorney itong mga kababayan natin sa Paris at sinasabi nila na para po ba daw sa inyo itong ginagawa kay VP Sara ay panic attack mula mismo sa presidente ng Pilipinas. Well, obviously, this is already a demolition job 2.0. Take two, kumbaga. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try nila. Kasi nga, pinakamalakas na kalaban ng BBM administration at ng mga grupo ng akbayan na ang sabi nila ay mag-merge daw ang mga Dilawan at Pinklawan na si Risa Ontiveros ang kandidato. So, all their members in Congress will also collaborate with the BBM congressmen. Dati naman, ganun din naman nangyari nung first na try. So, it's because Sara Duterte is really the woman to beat. Lalo na ngayon na tanggal na si Martin Romualdez, he has no, he has no chance of winning. Dati kasi, nangurakot sila ng todo dun sa 2025 budget. Lahat ng mga congressman na yan, pinanding niya. Kasi trial yun na kung mag-succeed sila, 2028, siya na talaga ang presidente kahit 13% lang siya sa survey. Hindi niya inasahan na lalabas yung mga corruption, lalo na yung ghost flood control projects, at hindi niya inaasahan na ang United States State Department, meaning yung DFA nila, ay nag-issue ng comment sa kay Bongbong Marcos na talamak na, massive corruption na. Hindi lamang sa DPWH, kundi sa Bureau of Customs. Yes, attorney, maiba lang po ako, attorney. Baka maaari nyo pong mas bigyan diin sa ating mga kababayan, especially yung inyo po naging pahayag patungkol sa nagiging insertions tuwing may bicameral at marami pong nagtatanong sa atin patungkol po dito, attorney. Itong budget natin ngayon, na ano ba yan, 6 something trillion, halos 2 trillion dan pambayad ng utang. Kasi di ba may foreign debt. Hari ng utang ito si BBM at ngayon may bagong utang na naman siyang ilang billion pesos from ADB para sa digitalization at that is to curb corruption daw. Ito pong insertions na ito na ginagawa nila sa National Expenditure Program. Ang proseso po kasi gagawa ng mga agencies gaya ng BWH ng kanilang National Expenditure Program, dadaan sa DBM. Dapat itong DBM ang nagsaslash niyan. Dapat may mga analyst naman sila dyan na magsaslash niyan. Pero all these years, 3 years,
si BBM, si Secretary Pangandaman, kung ano lang po sinusubo sa kanila ng DPWH, ayun naman ang sinasabit nila dun sa House. Padded na yun 30% na kickback nandun na yun sa estimate ng DPWH. Hindi pa yun nakaabot sa Congress ang kanilang National Expenditure Program proposal may mga kontraktor na po dyan. Yan po talaga, ganun sila grabe sa wala na silang wala na silang hiya, wala pang takot. Kaya itong mga insertion na ito ng mga congressman, sa BICAM nila ginagawa yan. Pagkatapos sila mapasa doon sa House of Reps, ang kanilang appropriations bill, maakyat sa Senado, nagba-bicameral conference. Kasama senador, may small committee called the bicameral. Diyan sila nag-i-insertion. Nakaupo dyan, mga buwetri din Yung Congressman Momo, bakit siya nandyan? Di ba, may din yan? May mga contractor din yan, si Congressman Momo sa Surigao. Bagong pangalan, same dog, a different color. Nilagay nila sa BICAM. Mga senador naman, na talagang hindi mapigil ang ambisyon. Alam niyo, itong ambisyon na para sa 2028, ito talaga ang nagda-drive ng pagnanakaw ng mga senador at mga congressman kagaya niya ni Risa Ontiveros, nag-deny siya na wala sa insertion. Sabi niya amendment. Sabi ni Frank Drilon, parehas lang yun. Kasi galing yung appropriations bill sa House, tapos pagdating dyan sa bicameral, nagdadagdag kayo. Hindi nga nagbabawas nagdadagdag kayo. Insertion yun. Kaya hindi niya pwedeng ma-deny yan ni Risa Ontiveros. Siya mismo, meron din siyang billion na insertion. Ang tanong dyan, saan yun napunta? Si Grace po. Hindi siya pwedeng magsabi na hindi niya alam yun sa 2025 na GAA. Kasi chair siya ng finance. Sabihin, tanga siya. Hindi siya nag-aaral niyan. Si Saldico lang lahat ang gumalaw noon. Imposible naman. Imposible ho talaga si Saldico yung gagalaw niyan, mga kapatid. Dahil unang-una ho sa lahat, si Marcos Jr. ho lahat ng pipirma sa mga pondong dadaan sa kanya para ho ma-chop-chop nila. Dadaan po yan, mga kapatid, sa presidente. Tapos gagawin niya ho si Saldico lang yung pag-iinitan nila. Imposible ho yun. Huwag niya hong ginagago yung mga tao. Si Marcos Jr. Ginagawa niya ho tayong tanga, pero ang totoo dito, siya ho yung tanga. Puppet ho siya. Sino ho nagsasabi? Marami ho. Puppet ho siya ni Lisa Tanas at ni Martin Romualdog. Yan ho yung mga humahawak kay Marcos Jr. Tapos sasabihin ho nila, pinag-iinitan nila si Saldico lang. Kinansila pa yung passport para ano? Diba? Gustong-gusto na talaga ho nilang patahimikin yan si Saldico. Kasi nga ayaw ho nila nababanggit yung pangalan ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. pagdating ho sa mga magnanakaw. Noong 2016 pa lamang, mga kapatid, senador pa lamang ho sila. Itong si Senator Alan Cayetano, nilantad niya na ho. Magnanakaw ka, nasa congressman ka, lalong-lalo na, mas malaki mananakaw mo pag naging senador ka na. Diyan pa lamang ho, tapos aakyat ka bilang presidente. Sinabi na ho yan ni Sen Alan noon pa. Tsaka yung Tatak Marcos, sinabi niya ng mga kapatid, nasa lahi na daw ho talaga nila, yung magnanakaw. Di ba? At may party list siya. Yung panday-panday party list na anak niya nakaupo ngayon. Yan ang problema. Lahat sila, may mga political sila na plano. Like Risa Ontiveros, plans to run for president. Di nag-insertion. Yung kanyang mga, mga maip, mga financial assistance. Ang balita ko, naka-parking lang muna sa DSWD dahil sa 2028 na niya ipamimigay. Itong lahat ng mga political na ambisyon, ito ang nagdadrive sa mga taong yan para hindi sila tuwid. They're not upright people. So, we have an interest in calling them out. Walang personalan dito. Kilala ko din yan si Risa Ontiveros
Noong aktivista pa yan, ninakip yan dun sa Kamkaringal, tinawag ako ni Eta Rosales, abogado sa kanila. Hindi nga ako, may iba nga silang abogado pagdating doon, pero nandun ako. At tinawag nila ako. Ang ibig kong sabihin, hindi ito personalan. Ang ayaw ko lang yung magpanggap kayo, wala kayong insertion na meron naman. Lalo na yan si Grace po. Dapat panagutin yan. Dapat i-investigate yan ng ombudsman. Kasi chair siya ng Finance Committee. At may sarili din siyang insertion doon. Sigurado. Dapat po bawal na yung mga insertion na yan. Kasi dumaan na sa House, tapos dadaan na sa bago ipasa ng mga ng senador, magbabaycam. Dapat tinitingnan nila kung tama ba tong mga ganitong mga project na ito, kailangan ba ito? Ito ba ay ayon sa mga projection ng NEDA? Na maka-generate ba ito ng employment yung mga infrastructure projects na ito at makatulong sa development ng economy kagaya ng mga farm to market roads, tulay, yung mga automated na mga improvements, mga sementadong daan. At yan na lang po dapat i-focus nila. Yung hindi mananakaawa naman po ang kaban ng bayan, sila din naman pagdating sa kanila, kanya-kanya. Sabi ko nga po, di ba? Olympic Games, pabilisan ng insertion, pabilisan ng funding trading. Kita nyo dyan sa House of Reps. Yung nakakahiya kayo dyan. Pansin nyo sila. Lagi sila mga tumatayo, gala sila ng gala. Nag-trading sila. Sasabihin ni Garjola, sample, Kung meron ka palang 1 billion dun sa ganyan, akin na lang yun. Bigyan na lang kita ng 10%. Example yan ha. O di, kuha niya na yung 20% niya. May contractor na siya na naghihintay. Yan si Garjola sa Batangas. Grabing vote buying ng party list niya doon. Alam namin kasi tumakbo din akong party list, di ba? Grabe, maka-afford ka ba ng ganun? Kung hindi yung pera ang galing, yung pinamimigay mo ay parang wala lang sa iyo. Kaya dapat managot talaga yung Edwin Garjola na yan. At yung party list niya, dapat makancel. Lahat po ng mga party list na sangkot, dapat yung Comelec mismo, motu proprio, cancel na yung registration nila. At ito naman po si Speaker D, nananawagan po tayo. Ba't hindi nyo pa sinususpend yan? Yung mga under investigation na yan. Ng mga party list representatives at mga congressman. Isuspend nyo na yan kasi they are in the position to evade or Mga kabdi, tama naman ho ito sinabi ni Atty. Rowena Guanzon na kung bakit si VP Sara lang yung pinag-iinitan. Katulad na lamang ho na itong si Garjola. Isa ho yan sa may mga pinakamalalaking nakulimbat dyan sa mga proyekto ho niya sa administrasyon ni Marcos Jr. Pero nasaan ho siya? Libre-libre lang ho. Wala ho. Kumbaga itong sila Diskaya, mga alipores lang ho yan. Yung mga totoong malalaking sindikato, wala pa ho tayo doon. Makukulong lang ho mga kabdit, yung mga maliliit, yung mga galamay lang ho nila. Pero itong mga krokodil dyan sa gobyerno ni Marcos Jr., wala ho nakukulong. Diba, yung malalaki sindikato nandyan pa ho, nagtatrabaho pa rin sa loob ng Kongreso, sa loob ng Malacanang. to to pressure, intimidate, and manipulate the evidence. Speaker D, isuspend nyo na yan, yung mga sangkot dyan, yung mga nandyan na sa ombudsman. Sinuspend nyo nga si Kiko Barsaga sila pa, nangurakot sila. Apo, attorney, balikan ko lang yung kay VP Sara dahil ito talaga yung ipinapatanong sa inyo ng ating mga kababayan. Kapag makitaan raw ng probable cause ng ombudsman at masampay ito sa Sandigan Bayan, ano po nakikita ninyong senaryo na mangyayari at ano ang maaaring idepensa dito ng Vice Presidente? At may tanong din po sila
kung maaari ba siyang ma-preventive suspension o maisailalim sa preventive suspension, gayong siya po isang impeachable officer na matanggal lamang sa pamamagitan lang ng isang impeachment proceeding? Ang ombudsman, pwede silang mag-file. Ang una nilang gagawin is impeachment kasi impeachable yan officer. Kasi binaback up lang nila yung plan B nila, yung ombudsman na plunder. Kasi pag natanggal siya, plunder ang gusto nila, plan B yan. So, narinig nyo? Impeachment muna. Pag na-impeach, plunder. Kasi ngayon, wala naman ng ombudsman no jurisdiction dyan sa vice president. Dahil impeachable officer siya Maghihintay sila na hindi na siya vice president. Ganyan talaga ang konstitusyon Kasi ang konstitusyon natin ay is there to ensure stability. Lahat ng mga nagpoprotesta si BBM ang pinaparesign. Tapos, ang vice president yung pinapatanggal nila. Parang, Ang layo. halata namang ito halata namang political war ito kung gusto nyo, di maghintay na lang kayo ng 2028. Yun, di ba? Kasi tingnan nyo, bakit sa budget ng vice president pinasa agad nila? Wala pang isang oras, pinasa na nila. Kung nagdududa pala kayo sa confidential funds niya at kung ano-ano dyan, di dapat siniro nyo na lang ang budget niya. Di ba? Panindigan nyo yan. Kaso ayaw nyo panindigan dahil mga politiko kayong mga garok o sa Bisaya pa. Mga garok kayo Kaya nagpe-play din kayo, naglalaro din kayo. Yung yuko-yuko na mga congressman at congresswoman doon kay BP Sara sa budget hearing, nakakahiya. Para kayo mga Hapon Ako po. Nagimuyuko kayo ng hindi naman yan ugali ng Pilipino yung pagyuyuko-yuko. Sus. Ano ba talaga? Kalabanin nyo ba talaga yan o ano? Ang problema diyan sa mga congressman, lalaro sila kasi baka nga naman malaking probability na manalo yan si BP Sara for president. Ano kayo? Kahit mag-budget kayo dyan ng 100 billion sa district nyo, kung hindi ilabas, kung hindi i-implement. Alam mo, natatawa na lang ako pag nanonood ako, nakalimutan na ba nila na sila nga itong nirereklamo ng mga tao, ng mga corrupt sila, mga congressman dyan. Kung umasta mga ito, parang mga anghel na walang kasalanan. Nakakahiya, nakakadiri yung mga lalo na yan, sina Garjola na yan. O di ba mismong sa bibig nga ni Attorney Rowena Guanzon update na hindi naman si BP Sara yung pinapatanggal sa pwesto, kung hindi si Marcos Jr. Lahat ho ng kasabwat ni Marcos Jr. Kaya nga ho nagrally itong mga kapatid nating INC para ho bumaba, matanggal lahat ng magnanakaw, kurap sa gobyerno, tapos si BP Sara yung pinag-iinitan nila. Kaya totoo ito mga ka-update, demolition 2.0 at political war para ho mapalayas yung mga Duterte sa pwesto. Kaya mga ka-update, kung meron ho kayo naging komento, mag-komento ho kayo sa ating comment section. Pag-usapan ho natin lahat yan. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.